Panginoon, sa inyong biyaya, sa inyong habag, at maging sa mga pagpapala na patuloy po namin natatanggap. Tunay nga po, Panginoon, na kayo po ang Diyos na napakabuti sa amin, na walang anumang bagay sa buhay namin na nalingid sa inyo. At kayo po ang Diyos na gumagawa ng daan upang kami, Panginoon, ay makalapit sa inyo. At muli sa gabing ito, sa inyo po namin inaalay at pinagkakatiwala. Muli, Panginoon, ang aming pagbubulay, pakikinig ng inyong mga salita. Mangusap po kayo sa amin, turuan niyo po kami at hayaan niyo po na ang inyong Espiritong Santo ang siyang gumabay at kumilos sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang anumang aming mga kahilingan ngayong gabi. Anuman po ang aming itataas, sa inyo po namin ito pinagkakatiwala at buong puso namin inaangkin na sa inyong mga salita, sa inyong biyaya, Panginoon, ay doon namin natatagpuan ang lahat ng aming pangangailangan. Kaya, Panginoon, tanggapin po ninyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Palakpakan natin. At bago tayo magsiupo, ating munang basahin muli ang mabuting balita ng Panginoon sa atin dito sa aklat ng Hebreo chapter 11. Dito na po tayo sa verse 11 and 12. Ulitin ko po sa Hebreo o Hebrews chapter 11 verse 11 and 12. Ganito ang sinasabi. And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was unable to bear children because she considered him faithful who had made the promise. And so from this one man, and he as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky, and as countless as the sand on the seashore. Sa Tagalog, dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama, kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Kaya't isang taong maituturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Purihin ang Panginoon sa kanyang mabuting balita. Amen. Pwede na tayo makaupo. You may be seated. Okay. Although meron tayong bagyo, pero hindi naman ganun kalakas at hindi naman ganun ka-apektado lahat sapagkat ang bagyo dito ay napakalambing. Napaka-karinyoso. Pero praise God, so far, yung gabi ay wala yata tayo sa live, ano? Pero naka-record po ito. Pero ganun pa man, kung ang ating mga kapatiran, naghahanap po sila ng live, pero bukas nyo na lang po abangan kung mamaya kung ma-upload na po siya. Okay, dumako na po tayo sa ating pag-aaralan po. At ito po ang ating konting review ulit nung nag-start tayo ng series about the heroes of faith or the whole of faith, mga bayani, ang bulwagan ng mga pananampalataya na naka-record sa Bible. Nagsimula tayo ng May 17 and it was Friday, the Abel, the pleasing faith. Tapos sinundan ng May 21 and that is Tuesday, ang ating pong pinag-aralan, Enoch, the walking faith. And Enoch walked with God 365 days, all the days of his life. And May 24, Friday, uli yan, ang pinag-aralan po natin, Noah is the working faith. Si Noah, ang gumagawang pananampalataya. Okay? Yun, noong May 28, last Tuesday lang po, itong last Tuesday, this week. Ang ating napag-aralan, di ba, si Abraham, an obedient faith, ang masunuring pananampalataya. And tonight, ngayon, Friday, and tonight is Sarah, an impossible faith.
Dito sa Hebrews chapter 11, sa dami po nilang mga bayani ng pananampalataya na na-record sa the whole chapter ng Hebrews 11, I think dalawa lang po ang babaeng na mention dito. If I'm not mistaken, Sarah is the one and the other is si Rahab. Pero malayo-layo pa yon. Doon muna tayo kay Sarah. So ang Diyos, pag tumatawag, hindi lang po talaga mga lalaki, pati babae. Bahagi yan sa kaharian ng Diyos at sa plano ng Diyos. In fact, nang nilikha ng Diyos si Adan, hindi siya natuwa dahil nakita niya na nag-iisa lang si Adan. Kaya binigyan niya ng kapartner. At yun ay dumating si Eva. So, ngayon, pag-aralan natin sa buhay na ito ng Hebrews chapter 11 about Sarah and impossible faith. Bakit nga ba impossible faith yung meron sa kanya? At ano po ba ang ginawa ng Diyos sa buhay niya na imposible? Babaybayin po natin yan, mga kapatid. And let me go on first. Sarah was counted among the hall of faith or heroes of faith sa aklat ng Hebrews chapter 11. Yung kanyang journey ng kanyang faith ay napakahaba rin naman, unpredictable, at merong ups and downs. Nagkaroon din siya ng konting pag-aalinlangan sa pangako ng Diyos, pero ganun pa man is tila baga humawak pa rin siya, kumapit pa rin siya. Although nandun siya sa sitwasyon at kalagayan na imposible na nga na mangyari. Ang story ni Sarah is, this is the story, a love story. Wow, sa Bible marami pong love story. Ha? Kaya mapapansin po natin, marami pong mga tagpo dyan sa Bible about love story. And one of the magandang love story is the love story of Abraham and Sarah. Yan po, it is a love story. Napakaganda po ng kanilang samahan bilang mag-asawa. Wala pong pag-aaway na nauwi sa kanilang paghihiwalay. Nandoon ang understanding, communication, unity, and one spirit. Although na-shape talaga ang kanilang relationship bilang mag-asawa. Sa bagay, wala naman pong relationship ng mag-asawa na hindi talaga natitest, na-shape, at hindi dumadaan sa matitinding trials. In fact, pag ang relationship ng mag-asawa ay dumaan ang mabigat at matinding trials at nalampasan nila yon, mga kapatid, yun ang magpo-prove na sila nga ay talagang tunay na nagmamahalan at sila ay binuklod ng Panginoon. So, nandoon yung give and take, adjustment ng bawat isa. Not only story of love, but a story of disappointment. Bakit disappointment? Pinangakuan kasi sila ng Diyos na si Abraham magiging ama ng maraming bansa. At kung si Abraham ay magiging ama ng maraming bansa, natural, si Sarah kasama doon. Kasi siya ang magluluwal, siya magiging instrumento, magiging ina rin siya ng maraming bansa. But that promise ay na-delay, humaba, tumagal. Kaya doon nasubok sila at nagkaroon ng konting pag-alinlangan, kaya nakagawa sila ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. And that is nature na siguro ng isang tao kapag siya po ay nadi-disappoint, ay mas nagadrag, natatalo siya sa kanyang sariling will, kalooban, kaysa humawak sa Diyos. But marami naman sa Bible ang nanatiling tapat kahit na may mga disappointment. Just like Joseph. Pero hindi pa tayo pupunta doon. Madadaanan natin si Joseph isang araw dito sa Heroes of Faith. Not only a story of disappointment and doubt. Katulad din natin siya, mga kapatid, kung itong ang Heroes of Faith na ito na kasama si Sarah ay nagkaroon pa ng pagdududa, di lalo na tayo, hindi naman tayo kasama dun sa Heroes of Faith, mga kapatid. And a story also of patience. Bakit patience? Ang haba ng hinintay nilang panahon bago
pinagkaloob ng Diyos ang kanilang kahilingan. Ang haba ng kanilang pinagtiisan. So, nandun yung kanilang patience. Ang maganda doon, kahit may ups and downs, kahit tila baga nagkaroon ng konting pagdududa, hindi sila lumayo, hindi sila bumitaw, hindi sila sumuko, nanatilit pa rin sila doon sa pananampalataya nila. Wala naman talagang perfect na pananampalataya, mga kapatid. And the last is that the story of Sarah is the story also of victory. Bakit po? Kasi at the end, prelude ng Diyos na lahat ng kanyang mga salita at pangako ay naganap sa buhay ni Sarah. Kasi noon sa Bible, pag wala kang anak, parang merong curse, merong sumpa, wala yung blessing ng Diyos. Because children, according to the Bible, is a heritage, pamana ng Diyos sa mag-asawa. Kaya noon, pag walang asawa sa Old Testament, sa Bible, ay merong sumpa or merong hindi magandang kapalaran. Pero ganun pa man is victory because at the end of their lives is na-fulfill yung promise ng Diyos at sila ay naging matagumpay. Ang pangalan na Sarah was originally galing sa salitang Sarai. Bago pinalitan ng Diyos na Sarah, galing sa salitang Sarai. Ang ibig sabihin ng pangalang Sarah o Sarai meaning is a princess. Sakto, princess. Pag sinabing Sarah, princess. Diyan galing din yung salitang Israel. Israel. Ang Israel kasi means prince with God. And Sarah means a princess. O isang prinsesa. Si Sarah is a noble woman, isang maharlika. Hindi natin alam, hindi man sinabi talaga ng detalye ng Bible kung saan ang kanyang background ng kanilang family, but probably she was a nobleman. Si Sarah, not only that, one who rules. Pag sinabing pangalang Sarah is isa sa mga namamahala o namumuno. Ibig sabihin, meron siyang isang position na she can handle things or family what. Basta isa siya sa ganong katangian ng kahulugan ng kanyang pangalan. Sabi doon sa Genesis chapter 12 verse 11 and 14, 2 verses po. Hindi ko sinama yung verse 12 and 13. Genesis 12, 11 and 14, as he was about to enter Egypt, pagkatapos ng tinawag ng Diyos si Abraham, narinig ni Sarah yung pagtawag ng Diyos kay Abraham at saka yung narinig niya yung gagawin kitang ama ng maraming bansa. Habang nag-stay na sila doon sa lugar ng Kanaan, nagkaroon ng tagutom. Napuwersa yung mag-asawa dahil sa tagutom. Pumasok sila ng Egypt. Pagdating nila sa Egypt, as he was about to enter Egypt, itong mag-asawa, he said to his wife, Sarai. Sarai pa lang pangalan niya na, hindi pa Sarah, hindi pa pinapalitan ng Diyos. Sabi niya sa kanyang asawa, I know what a beautiful woman you are. Maganda pala si Sarah. Alam kong napakaganda mo, aking asawa. And verse 14, when Abraham came to Egypt, the Egyptians saw that Sarai was a very beautiful woman. Nung ginawa nila, kapag pasok nila sa Egypt, hindi niya sinabi kasi na asawa niya si Sarah. Ang kakilala niya lang sa hari ng Egypt, kapatid niyang babae. Para nang sa ganoon ay hindi saktan o hindi man anuhan, pagtripan, etc. So, kasi ang dahilan, maganda kasi ang asawa niya, si Sarah, napakagandang babae. Sarah was a woman of remarkable beauty. Kaya, wala namang movie na movie Sarah tapos ang itsura pangit, wala namang gano'n. Hindi magmamats. Di ba? Well, I don't know. Meron na ba kayo nakitang Sarah na pangit? Hindi, no? Siguro kung mayroong parents na hindi niya pa nakikitang lumalabas yung anak niya, Sarah na talaga gusto niyang pangalan. Paglabas ang pangit, biglang pinalitan. Huwag na lang Sarah. Sarah all. So, we do not know because ganun talaga nakakapit lagi yun mga kapatid.
So, let me go on. How God did the impossible through Sarah's faith. Paano nga ba gumawa ang Diyos ng imposible sa pamamagitan ng pananampalataya ni Sarah? What does Sarah's character of faith shows to us? And why God did the impossible through her faith? Una, ang ginawa ng Diyos, na imposible sa kanyang bagay na may anong bagay na merong pananampalataya siya, bakit ang Diyos gumawa ng imposible sa kanya? Because God saw Sarah has a respectful faith. Parang mainit, ano? Hindi na ako pwedeng mag-t-shirt. Mag-t-shirt. Alisin, kasi pag inalis ko to, naka-t-shirt na ako. Wala naman akong sando. So, Sarah has a respectful faith. Yun ang napakaganda sa kanya. Ang pananampalataya, maganda, tama, okay naman sa harapan ng Diyos at yan talagang hinahanap ng Diyos. Pero ang pananampalataya ay meron dapat pinupwestuhan, meron pinaglalagyan. Hindi, kung may pananampalataya ka na, sige, strike anywhere, kahit saan, kahit ano. Hindi. Kailangan rin may disiplina. Now, Genesis chapter 12, verse 1. It says, the Lord had said to Abraham, go from your country, or leave your country, your people, your father household to the land I will show you. Verse 4, so Abraham went. Lumakad si Abraham at umalis. Katulad ng sinabi ng Diyos sa kanya, and Lot went with him, yung pamangkin niya. Abraham was 75 years old. Tandaan nyo ha, 75 years old sila nang umalis, sumunod sa utos ng Diyos. 75 ang taon edad ni Abraham. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possession they had accumulated, and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. If Abraham is 75 years old, si Sarah naman at that time is 55 years old. 10 years gap ang kanilang edad. Nag-start sa 75 si Sarah is 55. Nang sila'y umalis doon sa lugar ng Ur, the Babylon, the city of Babylon, which is the modern times Iraq. Yung pangalan niya noon is Babylon. Doon sila galing. And probably, ang Diyos ng mga taga-Babylonian is pagan, paganong Diyos. Hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Kaya nga lang, nagpakilala lang talaga ang Diyos kay Abraham. So, balikan natin uli. So, hindi sila, ang kanilang Diyos sinasamba ay hindi yung tunay na Diyos. Nag-reveal lang ang Diyos kay Abraham at tinawag siya, at si Abraham naman ay nanalig at sumunod sa sinabi ng Diyos. Ano mapapansin natin doon? When God told Abraham, leave your country, your father, your family, your household, your possession, your business in your country, at sumama ka sa akin at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo, hindi mo pa alam pero ako nang bahalang magturo sa iyo. Narinig yun ni Sarah. And Sarah, yun, sa chapter 12, verse 4 and 5, no? Ang sabi doon, yung binasa ko kanina, and Sarah she accompanied her husband, Abraham. Sinamahan niya. Sumunod siya kay Abraham. Tinawag ng Diyos si Abraham, sumunod ang Diyos sa tawag. Sumunod si Abraham sa tawag ng Diyos, hindi kinontra ni Sarah. Hindi niya sinabi, aalis tayo, ang ganda na ng kalagayan natin dito, ang ganda na ng negosyo natin, ang ganda na ng bahay natin, ang ganda na ng mga kalagayan natin, aalis pa ba tayo? Totoo ba yung tumawag na yan sa'yo? Sino ba yung tumawag na yan sa'yo? No. Kung si Abraham ay walang question sa tawag ng Diyos at sumunod siya, hindi kumontra si Sarah. Anong kadalasan pinag-aawayan ng mag-asawa? Decision. Tama ba ako? Yes. Buhay pa ba kayo dyan? O parang nakikiayon tayo sa bagyo sa labas. Palagay ko
ganun eh. Ganun talaga eh. Ewan ko, ganun talaga sa relasyon. Hindi maiwasan talaga yung may nagdi-disagree, may ayaw, may gusto. At kung sumunod man, sumunod na lang para walang away, para walang gulo. But deep inside, ando doon sa loob ang inis, galit at bigat. Hindi ganon si Sarah. And that's why Sarah had a respectful faith. Kung ano ang faith ng asawa niya, yun na rin ang faith niya. Kadalasan sa mag-asawa, pag ang isa nakakilala sa Panginoon, naglingkod sa Panginoon, ang unang kokontra, asawa ka. Kaya tuloy, yung asawa na gusto nang magbago, gustong maglingkod sa Panginoon, gustong mahalin ang Diyos, hindi niya magawang paglingkuran, mahalin. Bakit? Kasi yung asawa niya kumukontra, pumipigil. Dapat ganito na lang eh. Kapag ang asawa natin pinipiling maglingkod, sumunod sa Diyos, huwag mo na lang, kung hindi ka sasama man lang sa kanyang pananampalataya, huwag mo na lang awayin, huwag mo na lang kontrahin. Mas maganda yung gano'n. Kaysa yung aawayin mo, kukontrahin. Sa mag-asawa pa naman, ang unang laging magagalitin ay ang babae. Mukhang mamaya, huwag niyo akong awayin pagtapos ng gawain ha. Kasi siyempre, yung babae kasi yung nagmamanage, no? Siya yung nag-aasikaso sa children, sa bahay, pati sa kanyang asawa na nagtatrabaho, na sa kanya ang responsibilidad, the budget, mga ganun, di ba? Yung lalaki, walang gagawin yun kundi magtrabaho lang, umayod. Depende, hindi naman lahat ng ama, puro kayod lang siguro. Meron namang ama na tumutulong din sa damdamin ng kanyang asawa. But Sarah, ang pinag-uusapan natin si Sarah, she accompanied her husband Abraham. Ang ibig po sabihin niyan, when God called Abraham, she placed her faith in God and the call of his husband. She joined Abraham in his decision. Pag ang mag-asawa ay very strong ang kanilang decision, nagkakaisa po sila, naku po, napakalakas ng power ng prayer. Mararamdaman ninyo kung bakit minsan ang mga pagpapala ng Diyos hindi ganun kadali dumaloy sa buhay natin sa mag-asawa, sa pamilya. Bakit? Kasi kung sino pa yung kabiyak mo, yung bang kontra, pumipigil. Napakahirap kung pwede lang patayin. Napatay. Hindi po yun. Joke lang po yun. Ang ibig ko sabihin, very powerful po kasi yung united. Si Abraham, si Sarah is, sinamahan niya yung tawag ng kanyang asawa. Well, karamihan kasi sa prayer partner, sa mga tinatawag, mga babae. Pero ganun pa man, kung tayo ang babae ang tinatawag, karamihan sa gawain, sa prayer partner, sa gawain ng Panginoon is, siguro, respetuhin na lang natin yung mga asawa natin, huwag nating gantihan ng masama kung sila ang kumukontra naman sa atin. Sinamahan niya yung faith ni Abraham. Kung ano yung faith ni Abraham, yun din ang faith niya. Hindi niya sinabi, alis na tayo, mag-iiba tayo ng Diyos. Pwede, ikaw na lang, iwan na lang ako dito sa Babylonia, dito sa Ur. Ikaw na lang, ayaw ko ng Diyos ng Israel. Hindi. Kung ano yung faith ng asawa niya, yun na rin ang faith niya. Diba? Ganda. Napakaganda. Not only that, she accompanied her husband. Not only the call, the faith, and sinamahan niya yung obedience, pagtugon, sunod ng kanyang asawa sa Diyos. Kaya, yung kanilang paglalakbay, patungo sa lugar ng Kanaan na sinabi ng Diyos sa kanila na doon sila huminto, tumigil, ay bit-bit na nila ang lahat ng kanilang mga belongings, kanilang mga kamag-anak, at sila ay pumunta sa lugar na hindi nila kabisado at hindi nila kilala ang lugar. It took a lot of faith to do what Sarah did. Hindi mo yan magagawa. Kung kayo ay nasa kalagayan ni Sarah, hindi nyo po magagawa yung ganitong ginawa niya kung walang faith. Amen. Anong ibig sabihin? Because of faith. What kind of faith that she had na pinapakita sa atin is, sabi ng Bible, is how God did the impossible through Sarah's faith. Anong nakita sa kanya? Sarah has a respectful faith.
Yun po ang unang-una. Tingnan niyo yung kanyang katangian, mga kapatid. The characteristic of inner beauties of Sarah shows us is sacrifice. Yan ang kanyang pinaka-inner beauty. Diba, sabi ko kanina sa intro, maganda si Sarah. Very beautiful, remarkable beauty. Napansin ng hari ng Egypt. Nakaka-impress, nakakabighani. Pero ang totoo niyang beauty ay hindi lang yung panglabas, kundi yung kanyang beauty of her faith is her sacrifice. Yung kanyang pagsasakripisyo. Pag marunong ka magsakripisyo, isa po yung virtue o beauty from within. May mga taong may impress ka, hanga ka, may inggit ka, ang ganda-ganda sa panglabas, pero pagdating sa kalooban, bagsak, hindi marunong magsakripisyo. Madaling bumitaw, madaling bumigay, madaling gumibak. Bakit? Ayaw magsakripisyo. Yung mga taong hindi marunong magsakripisyo, yun yung mga taong ma-pride. Ayaw kasi nilang makilala sila na lugi, mahirap, kaya ayaw nilang mag-sacrifice. If you have a lot of sacrifice, mga kapatid, and that is a beauty from within, ganda mo na po yun, mga kapatid. Tingnan niyo yung mga ginawa ng mga parents natin sa pagsasakripisyo. Tumanda yung mga anak, magulang natin kumulubot, hindi na makabili ng mga bagong damit, mga kung ano pa man, o mga magagandang gadget o cellphone, pero yung mga anak, ang gaganda ng damit, ang gaganda ng mga lipstick, cosmetic, ang gaganda ng sapatos, ang gaganda ng cellphone. Bakit? Sa kakasacrifice. Tapos at the end, yung magulang mo pa ang masama, magulang mo pa ang pangit. Pumangit nga sila dahil sa atin, di ba? Pero ang ganda-ganda naman ng kanilang kalooban because of sacrifice. Amen. Buhay ba kayo? Amen. Not only that, hardship. The beauty of Sarah is not only from the outward of her outward appearance, but the beauty from within because of hardship. Sa kanyang pananampalataya, makikita po natin yung kanyang magandang katangian. Sa bagay, sa isang relasyon, sa isang family, mas hirap ang babae kaysa lalaki. Amen. Kasi dala niya halos lahat eh. Hindi katulad ng lalaki, pag nandoon na yan sa trabaho niya, yun lang ang hirap niya. Pero pag uwi, magpapahinga na yan. Pero yung asawa, itatrabaho. Amen? Amen. Ang pinakamatindi pa, hirap na nga, may hardship na nga, pinupundi pa. O, di ba? Kayo nasisira, nawawasak ang pamilya. Anong pwedeng the best na may contribute ng lalaki sa kanyang asawa? Siguro, unawain na lang ng unawain hanggang kaya mo. Pero kung hindi na talaga kaya, we do not know, talagang ganun eh. It is a choice, kanya-kanyang decision yan, mga kapatid. Kaya kailangan talaga yung ganung klase. Hardship and damayan kung naghihirap. Sabi ng Pedro, ng unang Pedro, 1 Peter 3 verse 1, tapos hindi ko sinama ang verse 2, 3, 4, and 5, and verse 6. 1 Peter chapter 3 verse 1 and 6. Wives, in the same way, submit yourselves to your own husbands, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words. Mapapanalunan nyo sila kahit walang salita ng Diyos by the behavior of their wives. Ang ganda nito. Kahit walang word of God na pang-share sa iyong asawa, pero pag ang behavior mo ay marunong kang rumispeto, dumamay, sumunod, mga kapatid, then mapapanalunan mo ang iyong asawa. Amen. See? Minsan, nasa kamay na rin ng babae kung paano niya mapapanalunan ng kanyang asawa. Diba? Nasa sa'yo na rin eh. Nasa pag-a-adjust mo na rin.
Alam naman natin, bilang mga babae, alam nyo naman yan kung ano ang kahinaan ng inyong asawa, kung saan siya madaling bumigay at bumigit in lumalabas ang kanyang pagiging halimaw. Alam niyo na kung paano kayo mag-a-adjust. Pag ginatungan nyo ng ginatungan, lalabas talaga yung halimaw sa asawa ninyo, mauuwi sa hindi magandang pangyayari. Maaring magka-pisikalan pa hanggang sa mauwi sa paghihiwalay. But Saint Peter says here, the Apostle Peter says here, obey. Sabi doon, submit. Hindi nangangahulugan yung submission is, hindi yun nangangahulugan of tinatawag ng domination. Hindi po. Huwag niyong isipin na yung asawang ang babaeng asawang nire-respeto ang kanyang asawang lalaki ay nagkakaroon ng domination. Hindi po. Nagpapakita lang po yun ng respect dahil may pananampalataya ka sa Diyos. Siguro sa ibang hindi Kristiyano, pwede nilang sabayan ang kanilang asawa, and that is, wala ng respect. Bakit respect? Kasi when God instituted the family, doon kay Adan at Eva, ginawa kasing head si Adan ni Eva, and si Eva ay ginawang kinuha sa tagiliran. Ibig sabihin nun, and God, gumawa ang Diyos ng katuwang, helpmate. Katuwang. Ang babae ay hindi ginawa ng Diyos para maging helmet. Helmet, dito. Ang helmet, di ba dito? Nasa taas ng ulo? Hindi. Ang Diyos ginawang helmet. Helmet, ibig sabihin, katuwang ng lalaki. Ang lalaki ang puno at nangunguna. Yun po ang ibig sabihin. Pag ang babae ang magkokontrol, mangunguna sa lahat ng plano at desisyon, nasisira ang pamilya. Kasi hindi ganun ang disenyo ng Diyos. Si Sarah, iba ang kanyang character, ng kanyang faith. Very respectful siya. Alam niya kung saan siya lulugar at alam niya rin kung saan siya magkikilos o gagawa o magsasalita. Napaka talino ng babaeng ito, mga kapatid. So, yun. And verse 6, may verse 6 pa. Sabi niya sa verse 6, like Sarah who obeyed Abraham and called him her Lord. Tawag niya kay Abraham, Panginoon. Kaya nga lang yung Panginoon dyan nakalagay, small l. Anong ibig sabihin ng small l? Hindi tumutukoy sa Diyos. Pag capital L, tumutukoy sa Diyos. Pag kayo ay magta-type ng salitang Lord, mo ipopost nyo sa Facebook, isusulat nyo sa papel, pag magsusulat kayo, lagi nyo ikakapital ang L pag address sa Diyos, Lord. Pero kung hindi address sa Diyos, kahit small l na lang. May napapansin kasi ako nun sa Facebook. Now, Sarah is a wife. Si Sarah ay isang asawa na committed first to God. Is also committed to his husband. Tama. Pag dedicated at committed ka sa Diyos, hindi pwedeng hindi ka committed and dedicated sa iyong asawa. Hindi pwedeng ganun. Kasi nga, yun nga natutunan mo sa pananampalataya mo di ba? Paano naman maniniwala ang asawa mo? El Shaddai ka ng El Shaddai, born again ka ng born again. Pag uwi mo sa bahay, hindi ka naman nakikitaan ng asawa mo. Di mawawala ng saysay yun. Kaya a wife is committed first to God, is also committed to his husband. Sarah's obedience to her husband, Abraham, is a model for Christian women. Si Sarah, kaya nilagay siya sa Hebrews 11 because sa kanyang pananampalataya. Otherwise, kung hindi maganda kanyang pananampalataya, wala siya diyan sa Hebrews 11 at hindi ko yan itutok ngayon. Lalampasan natin siya. Pero napakaganda. Ibinilang siya sa mga bulwagan o mga bayani ng pananampalataya. Faith is like that. Ganyan ang pananampalataya. Kaya ang Diyos gumawa ng imposibleng bagay sa kanya. Kasi dahil nga sa ganung pananampalataya. And the second one is, how did God
How God did the impossible through Sarah's faith. Pangalawa is, by faith, Sarah believed in God's promise. Paano daw gumawa ang Diyos ng imposible sa pamagitan ng pananampalataya niya? Because she believed in God's promise. Pinaniwalaan niya ang pangako ng Diyos. Yung pangako ng Diyos, kay Abraham nagsimula. At pagkatapos, pinangakuan din siya ng Diyos. Na sabi sa kanya, mula ngayon, hindi na Sarai ang pangalan mo. Papalitan ko na, gagawin ko ng Sarah. Ikaw ang magiging ina ng maraming bansa. Sa iyo manggagaling ang maraming lahi. Parang the same with Abraham. Now, Hebrews 11, sa New King James Version, verse 11 says, Hebrews 11, verse 11, by faith, Sarah herself also received strength. I-emphasize ko yung dalawang salita na yan. Sa pananampalataya ni Sarah, ay herself also received strength to conceive seed. And she bore a child when she was past the age, because she judged him faithful who had promised. Sa Tagalog, ang pagkabanggit kasi dyan sa Tagalog ay ganito. Sa Tagalog is, dahil sa pananampalataya ni Sarah, kahit siya'y matanda na at hindi na maaaring magkaanak, yun po ang ibig sabihin nun, hindi na maaaring magkaanak, wala nang chance talaga. Nanalig siya, natutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Yun ang ibig sabihin nun. Sa English kasi, kaya kinukuha ko yung English para mabigay ko yung pinakamagandang thoughts or meaning dyan. Yung salitang receive, the word for receive is, in that verse, ng verse 11 na yon, is taking a grip, taking a firm grip on something. Ano po ibig sabihin niyan? Yung mahigpit na pagkakahawak sa isang bagay. Paano ba i-describe yan? Anumang bagay na hinahawakan mo na mahigpit na hindi mo binibitawan, yun pong ibig sabihin nun ng salitang receive. That's the meaning. What a beautiful character or meaning. At ang the word naman na strength. The word strength, by faith Sarah herself also received strength. The word strength here is dunamis. Ang ibig sabihin ng dunamis, we get that from our English word dynamite o the word dynamo. Ang ibig sabihin ng dynamo, yung self-producing power na mayroong power from within. Yun pong ibig sabihin nun. Na ang ibig sabihin yan is miracle working power of God. Ang ibig sabihin ng strength. Dahil sa pananampalataya ni Sarah, tumanggap siya ng strength or miracle working power. Without the miracle, the works of God, the power of God's in your faith, hindi mo po maggagawa at makakayanan. If we have faith and there is inside of your faith, you receive the strength, the miracle working power of God, then you have to hold, mahahawakan mo ang pangako ng Diyos. That's where we get the word power, yung dynamo, mga kapatid. Ganyan ang miracle ng Diyos. Miracle working power ng Diyos.
Despite ng alin? Ng kanyang mga obstacles. Anong mga obstacles niya sa buhay? Marami. Pero ang pinakamalaki at mabigat niyang obstacle is yung pagiging barrenness, yung pagiging bakog. Hindi siya magkaanak. 75 tinawag si Abraham. Ano edad ni Sarah? 55. Anong edad ba nag-start ang menopausal ng babae? Diba? 45 to 50. May maaga-aga pa nga eh. Pero kadalasan is 45, 50, mga ganyan. Ibig sabihin, by nature, sa ganyang edad, 55 na siya noon, 75 si Abraham. That's the obstacle. And yet, he receives strength. She gripped she gripped something or she takes grip or hold on something on the miraculous power of God. Yun pong ibig sabihin nun. By faith, Sarah took a firm grip on the miraculous power of God to conceive seed. Pinanghawakan niya sa kanyang pananampalataya na tinanggap niya o pinanghawakan niya ang kapangyarihan ng Diyos, kaya po siya nagdalang tao. In short, she believed the promise. Mga kapatid, during the time, kung si Abraham nga ay sinabi ko sa inyo 75 and siya ay 55 at alam niya hindi na talaga siya magkakaanak pero pinanghawakan niya pa rin yung pangako ng Diyos. Mga kapatid, si Sarah ba ay may kahinaan din? Yes, may kahinaan. Pinapakita sa atin dito is that what we cannot do, yung hindi natin kaya at magagawa, what we cannot do in our strength, God can do. Parang sa aking pagninilay dyan, bakit doon sila binigyan ng anak ng Diyos ng 100 years old ni si Abraham at 90 na si Sarah? Bakit doon isinilang si Isaac? Bakit hindi nung kalakasan pa nila? Hinintay kasi ng Diyos maubos yung lakas ng mag-asawa. Kasi ang Diyos mahihirapang kumilos sa mag-asawa kung doon sila humahawak sa sarili nilang lakas. Yung kanilang kayamanan, yung kanilang yung beauty niya, maaari siguro. Alam niya, maganda siya siguro. Pag maganda ka, natural, kahit papano. May confidence ka rin sa sarili mo. Yung pangit nga, may confidence eh. Yung pa kayang maganda. Siguro, masyado silang bilib sa sarili nila. Ang dami nilang ari-arian, mga hayop, alagang hayop, utusan. Mayaman talaga si Abraham at maganda si Sarah. Siguro, para makilala ang Diyos sa kanila, hinintay ng Diyos na lumaylay yung balat ni Sarah kumulubot at si Abraham naman ay medyo magka-osteoporosis. At si Sarah ay mangulubot. Saka dumating yung pangako ng Diyos, blessing ng Diyos. Hinintay. Minsan ganyan ng Diyos eh. Ang alisin niya lahat ng sinasandalan mo, lakas mo, pinagtitiwalaan mo, saka siya kikilos. Bakit? Kasi kung lagi kang umaasa sa lakas mo, galing mo, talino mo, talento mo, hindi makikita ang Diyos sa buhay mo. Ikaw lang ang makikita at mapapansin. Ay, ang galing ni ate, ang galing ni kuya, ang galing ni tito, ang galing ni tita, ang galing ni lolo, ang galing ni lola. Saan ang Diyos doon? Wala. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. It teaches us that what we cannot do in our strength or ability, skill, God can do. Siya makakagawa. What you need to do is believe His promise. Just like Sarah. Yung pangalawa natin, she believed. By faith, Sarah believed in God's promise. Pangako ng Diyos yun eh. Kaya nga, naging pangako ng Diyos ay na-delay. Even though na-delay ang kanyang pangako ng Diyos, hindi nagbago ang kanyang paniniwala. She grieved on something,
o firmly, she gripped firmly on something. And that is receive and strength. And the last one, habulin ko mga kapatid. How God did the impossible through Sarah's faith. Pangatlo, and the last, Sarah had persistent faith. Si Sarah ay merong matyagang pananampalataya. Listen, faith is good, ang pananampalataya maganda, pero kung ang pananampalataya mo naman hindi naman matyaga, wala rin kwenta. Diba? Hindi ka makakakuha ng mga benefits kung ang pananampalataya mo ay hindi ka magtsatsaga. Sa Bible, maraming mga persistent faith. Naalala niyo yung babaeng anak niya, inaalihan ng demonyo, lumapit siya kay Jesus, diniscourage siya ni Jesus, hindi ko binibigay pagkain ng aking mga anak sa mga tutang katulad mo. Hindi siya huminto, hindi siya tumigil, diniscourage siya ni Jesus, pero ganun pa man sabi niya, sige po, tanggap ko po lahat. Eh yun, gumaling ang kanyang anak. Bakit? Kasi meron siyang matyagang pananampalataya. Sabi ni Jesus, ang dami ko nang inikot, hindi pinuntahan, hindi pa ako nakakita ng ganitong pananampalataya. Sabi niya sa babae, uwi ka na, punta ka na uwi sa bahay ninyo. Pagdating mo doon, magaling na yung anak. Oo nga, magaling na yung kanyang anak. Tama yung sinabi ni Jesus. Pero kung sumuko siya, bumitaw at umatras, palagay ko, yung anak niya ay hindi gagaling at lalaya sa demon. Third, Sarah had a persistent faith. Mga kapatid. Genesis 17, verse 15 and 17. God also said to Abraham, as for Sarai, your wife, you are no longer to call her Sarai. Hindi mo na siya tatawagin Sarai. Her name will be Sarah. I will bless her. Tingnan nyo ha, ito na. Dito nag-umpisa na yung pangako ng Diyos. I will bless her and will surely give you a son by her. Bibigyan kita ng anak sa pamagitan niya. I will bless her so that she will be the mother of the nations. Kings of peoples will come from her. Verse 17, Abraham fell face down. He laughed and said to himself, will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90? Nang sinabi ito ng Diyos sa kanila, a year after lang. A year after. Kasi tumungtong na siya sa magwa-100 na siya, pati si Sarah. Manganganak pa po ba yung 100 years old at yung asawa naman ay 90? Kaya may question mark yan. Now, God's promise to Sarah would bear a son is delayed. Bakit? 65 years old siya nang nangako ang Panginoon sa kanya ang Diyos kay Abraham that would be na maging father of ng malaking bansa. 55 siya nang tawagin ng Diyos sa Abraham na pinangakuan. Di ba? 75 si Abraham, siya naman ay 55. And another, Sarah was 89 when God told her that she bear a son within a year. Ito yun. Kaya sinabi ko, a year after. Kasi 100 si Abraham, siya naman ay 90. Manganganak ba yung 100 tapos yung kanyang asawa ay 90? That year within. So, it was 25 years before she had a child. Kung nanganak siya, Sarah was 90 years old. Si Sarah ay 90 years old when she born Isaac. And Abraham exactly 100 years old. So matotal, Sarah waited 35 years. From 55, nanganak siya, ng 90 years old siya. So 35 years. Kay Abraham, 25 years niyang hinintay. Sa edad na 75, tinawag siya at pinangakuan na magiging ama ng maraming bansa. Nagkaanak sila, 100 years old si Abraham. So 25 years old. Kung ibabase sa edad ni Sarah, 35 years ang hinintay ni Sarah, mga kapatid. Genesis 21, verse 4 and 5. 8 days after Isaac was born, Abraham circumcised him as God has commanded. Abraham was 100 years old when Isaac was born. How many years ang hinintay?
35 or 25 years magmula doon sa pag-start ng pangako sa kanilang mag-asawa. Imagine. Mayroon kang prayer request. Sinusubok ka ng Diyos. Oo, basta ibibigay ko sa iyo. Tagal-tagal na, kailan ba? Hindi naman sasabihin ng Diyos kung kailan. Kasi ang Diyos ang nakakaalam kung anong timing, anong maganda. But not all our prayers, ibinibigay ng Diyos after 25 years. Meron ba kayong prayer dito na 25 years, after 25 years, saka binigay ng Diyos? Nung mag-start ako mag-serve sa Panginoon, tumira ako sa biyanan ko ng 6 na taon. Maria Clara ako doon. Pinong-pino yung kilos ko kasi siyempre naiya ako sa father-in-law ko, sa mga bayaw at hipag ko. Pray ako ng pray, Lord, paano maniniwala yung biyanan ko kung dito kami titira hanggang lumaki mga anak ko? Paano sila maniniwala na totoo yung El Shaddai? Totoo kayo na tinawag niyo ako. Alam mo, tinawag ako ng Diyos, pero ang dami kong doubts eh. Sabi ko, paano mangyayari yun? Paano sila makakatapos? Saan kami titira? Basta pray lang ako ng pray. Sabi ko, bahala na kayo doon. Until such time, nag-iipon ng pakonti-konti ang sister wife ko. Tapos nabigyan ako ng pagkakataon sa ma-assign sa international. Inipon ko lahat yun. Tapos nakabili kami ng rights. Lupa 120 square meter. Tapos pinatayuan namin pakonti-konti. Pag nakaipon ng 10,000, 20, bili uli ng hollow block, semento, steel bar. Gano'n. Lumipat kami. Hindi pa siya finish. Wrap lang siya hollow block. May bubong, walang kesame. Sahig wrap din. Paalam na ako sa biyanan ko. Sabi ko, tatay, nanay, bubukod na po kami. From prayer na from almost 6 years na hinintay ko bago ako tinugon ng Diyos. 6 years. Eto kay Sarah. 25 years sila ni mag-asawa si Abraham. Persistent faith ang tawag po dyan. Because we do not know how long God will answer your prayers. Pero ang Diyos, tutugon pa rin siya kasi alam niya kung ano ang tama at mabuti at napapanahon para sa atin. Mga kapatid, faith cannot tested, cannot trusted. 25 years, it was tried and true. Tested talaga. Siguro nung unang panahon pa yon, ganun talaga matatagal. Manligaw matagal, mag-asawa matagal, mamatay matagal. Noon yon. Pero ngayon, dahil sa technology, pabilisan ngayon. Pabilisan. Mag-asawa, ang bilis. Mag-abroad, mabilis. Mag-business, mabilis. Sa sobrang bilis natin mag-business, nai-scam tayo. Kasi bilis na eh. Diba? Ganyan si Sarah. Sarah faced some serious struggles in faith. She's just like us. Kahit na heroes, kasama siya sa bayani ng panampalataya, pero tao pa rin siya na katulad natin. Along the way, she tried to hurry God. Anong ginawa niya? Inunahan niya ang Diyos. Anong ginawa niya sa pangunguna niya sa Diyos? Sabi niya, tagal-tagal naman ako magbuntis. Sinabi ng Diyos, pangako niya, sige, kunin mo na lang yung katulong natin si Hagar. Nung panahon na yon, kustumbre, pwede sa kanila sa kustumbre, kaya hindi kasalanan yon. Kustumbre nila yon eh. Kapag walang anak, pwede yung katulong, yung alipin. Hindi yun. Tingnan nyo, hindi yan nirebuke ng Diyos. Hindi sila sinabihan ng Diyos. Kinakausap ng Diyos sa Abraham. Bakit nang nagpaplano na yung mag-asawa na itong katulong natin, itong employee natin ang sipingan mo. Di sana nag-intervene ng Diyos kung hindi maganda sa mata ng Diyos. Hindi, hinayaan lang sila kasi ino-honor din ng Diyos yung kultura nung panahon na nasa lugar sila ng Kanaan. She tried to hurry God. She seemed to doubt whether or not God would keep His promise. Tila baga nagdududa siya kung talagang totoo ba yung pangako ng Diyos? O hindi? Gagawin ba yun ng Diyos? O hindi? Kaya,
pumatol sila sa kanilang plano at desisyon. Pinangunahan ni Sarah ang Diyos, kaya nagkagulo-gulo sila sa bahay. Kaya tandaan nyo, pag hindi pa panahon ng Diyos, hindi pa kalooban ng Diyos, hindi pa siya sumasagot, hindi mo lang naririnig, ang sagot niya sa iyo, no. Lord, kailan po? No. Lord, ngayon niyo nabibigay? No. Sinasagot ka na ng Diyos eh. Kaya magtataka ka, bakit? Pray ako ng pray, hindi dumarating. Sinagot ka na nga ng Diyos na no eh. Ayaw mo lang tanggapin. Ang Diyos, may panahon ng no, may panahon ng yes. Amen? Ganun ang ginawa ni Sarah. Pinangunahan niya ang Diyos. Don't rush things. Huwag niyong pilitin. Mga anak natin, huwag niyong pilitin. Lalaki rin sila eh. Mag-aaral din yan, makakatapos din yan. Kaya katinan niyo, yung mga anak natin na pinipilit nating mag-mature, kaya pagdating ng 50 years old na sila, ang bilis naman nilang magbatang isip. Kasi pinilit mong mag-mature eh. Ayaw mo, by time. Mas maganda yung panahon ang nagpapahinog eh. Oh, don't rush things. Don't rush. Run with ahead with God. Pray about it. Trust God. Don't move until you're certain that this God's will. Na hanggang hindi ka nakatitiyak sa kalooban ng Diyos. Faith make us willing to wait on the Lord. Amen. Kaya ng pananampalataya, ang pananampalataya ay handang magtiyaga at maghintay sa Diyos. Dadating pa rin. Magugulat ka. Minsan kasi ang Diyos, pag alam niyang tested ka na, wala nang pwedeng subukin sa'yo, tested ka na. Bakit niya ba tatagalin? Tested ka na nga eh. Ang damot-damot naman niya. Siguro, habang hindi pa na mumold na si-shape yung attitude character natin, kasi pag sumasagot ang Diyos sa prayer natin, may kinalaman niya sa attitude and character eh. Yung pagka-delay, may kinalaman din niya sa attitude and character eh. Tinis sila ng Diyos. Instead na magtiwala at magnatili sa Kanaan, pumunta sa Egypt. Nagsinungaling siya doon. Kapatid ko lang po ito, hindi ko to asawa. Ngayon, na-delay yung promise ng Diyos. Nagdesisyon sila. Pinangunahan nila ang Diyos. Nagdesisyon sila sa kanilang katulong na sipingan. Kaya, nang dumating si Ismael, yung panganay, nagkaaway-away, nagkagulo-gulo na sila sa tahanan. Yan din ang dahilan kung bakit nagkakagera sa Middle East. Dahil kay Sarah. Kasalanan niya ni Sarah eh. Yung gera doon sa Middle East, kasalanan niyo ni Sarah. Naku, baka masisi ako dito sa internet mga kapatid. Amen! Palampakan natin ang Panginoon. Now, bago tayo tumayo, yes, ito na lang. Sarah's story shows us that it does not matter who we are, where we come from. It does not matter even our age or strength or our weaknesses. It doesn't matter. Si Sarah, imposible na magkaanak according to the science. But God made it. He did an impossible things to Sarah because Sarah had a respectful faith. She believed the promise and she had a persistent faith. Amen? Tumayo tayong lahat. Panginoon, marami pong salamat sa mga salita po ninyo sa amin. Salamat po sa encouragement through the life, the faith of Sarah. Panginoon, batid po ninyo kung gaano po kami nag-i-struggle sa aming pananampalataya. We do not know, Lord, but you alone knows what is the best for us. Because you never too late and you never hurry. You always working, gumagawa ka sa buhay namin, always on time. Panginoon, alam niyo po ang the best para sa amin. Bigyan niyo lang po kami ng ganitong character ng faith, just like Sarah. Dahil alam po namin, kayo po ang Diyos na tumutugon sa lahat po ng mga prayers ng inyong mga anak na may pananampalataya. Would you mind, Lord, bless niyo po kami ngayong gabi. I-touch niyo po kami kasama ang aming employer, ang aming trabaho, ang aming mga loved ones. Higit sa lahat, ang aming mga sarili para
lalo pa kaming lumakas, tumibay, humawak sa inyo. Help us to grip firmly on something, Panginoon, just like the faith of Sarah. Bless niyo pong lahat ng aming prayer requests, lahat po ng aming dala at mga andog-alay. Pagpalain niyo po at inaangkin namin ito sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. See you on Sunday.